na DXN ka talaga. You need to duplicate the DXN culture na dapat ikaw mismo na ipapakita mo sa sarili mo, ano ba talaga yung kultura ng DXN? Sabi nga, ito yung susi, no? The master key to become a millionaire. Now, ano yung vision statement ng ating founder? One of the vision statement ng ating founder is to promote health, wealth, and happiness. Ito yung ating founder, si Dr. Lin Xiaojin. Now, so ano ba yung health? Health should be reliable, affordable, and lasting. Yung wealth should be enough to realize your dreams. Wealth should be lasting as well. Happiness must be shared with those around you. No? Then, based on the World Health Organization, estimate the size of global market for herbal products. Actually, noong pa man, sinabi na, no, based sa estimate ng WHO, na ang herbal products is by year, predict nila by year 2000. Sabi nila aabot ito ng 80 billion US dollar. And then after nun, so lumampas yung sabi nga nila, by year 2008 aabot ito ng 200 billion US dollar. And now ito maganda mga kaibigan. By year 2050, ang estimated global market ng herbal products aabot ng US dollar 50 trillion by year 2050. So, mapapansin niyo mga kaibigan, asan pa lang ba tayo ngayon? 2020. We have 30 years. Sabi nga, kung hindi ka makakasabay, no, maiiwan ka talaga. Kasi yan talaga yung trend ngayon. Whether you like it or not, kailangan mong sumakay. At kailangan mong gawin ito. At kailangan mong pag-aralan ito. Dahil ito talaga, no, ang trending ngayon. Now, the DXN philosophy. Ano yung DXN philosophy? Eka-minda, eka-naga, eka-pasar. Eka-minda, eka-naga, eka-pasar. Ano ba yung sabihin ng eka-minda? Eka-minda means single-minded. Mamaya, papaliwanag natin kung ano yung single-minded. Eka-naga, it is a one dragon. Grabe, no? One dragon. Eka-pasar, one word, one market. Now, ano ba yung be single-minded? Yung single-minded. Guys, normal lang na be a single-minded kasi dapat don't look left, don't look right, be focused. Kasi pag hindi ka nakapokus, yung isip mo yung parang nagdadala-dalawang isip pa. Ang tawag doon yung nalilito, no? Kung makikita nyo, 'di ba yung based sa picture natin, yung rhino, nakita nyo ba kung gaano kakapal yung kanyang balat, no? Grabe, kahit anong gawin mo diyan, hindi tatablan 'yan. Dapat ganun katibay, no, yung paniniwala mo, yung belief mo sa DXN. And syempre, dapat stick to DXN long enough. Dapat stick to one ka lang. Dapat DXN lang talaga. Kasi kahit naman sa natin daanin ang isang taong hindi nakapokus, wala siyang nakukuha na kahit na ano. Wala. Kasi bakit? Magbibigay lang ito ng kalituhan sa kanya. And then, all you have to do is treasure what we have now with DXN. Ang gawin mo na lang, no? Lalo mong pagyamanin, lalo mong palalimin yung knowledge mo about your DXN business. Aralin mong mabuti, no? Yung lalim ng kitaan, yung lalim ng produkto, yung ganda ng produkto, na yun ang magiging susi para makuha mo yung pangarap mo, yung sinasabi mong pagyaman sa DXN. Now, so One Dragon Company, bakit tinawag na One Dragon Company? Simply because tayo ang nagkukultivate ng produkto. Tayo rin ang nagmamanufactures. And then, ang distribution o tayo rin ang nagdi-distribute. Imagine, only one company, only one group, no? Hindi katulad ng iba na walang sariling plantation, walang sariling manufacture. Meron tayo, kayong makikita nyo sa label ng product natin, manufactured by DXN Malaysia, distributed by DXN Philippines, di ba? Okay. Now, one word, one market. Ito yung maganda sa DXN. Kung makikita nyo sa side na yan, nakikita nyo, maraming mga bansa. Ano ba yung sabihin itong one market?
Ibig sabihin, kung ano yung marketing plan ng DXN sa Pilipinas, it is the same marketing plan sa iba't ibang bansa na may DXN. Sa buong mundo yan. Iisa lang, no? Iisa lang ang marketing plan na ginagamit natin. Nagkakaiba lang siya, siyempre sa currency ng pera. No? Kaya mapapansin nyo, bakit iba yung points doon sa ibang bansa, bakit dito sa Pilipinas 1,000, bakit dito sa ibang bansa 100, simply because yung currency ng pera, doon lang nagkakaiba-iba yan. Pero kung mapapansin nyo, the policy, no, the product, and the company, isa lang yan, no? One word, one market. Now, ang mission, kung iisipin nyo, DXN have a 3-in-1 mission. From DXN management to service center to distributor. So madaling sabi, kailangan connected from DXN management to DXN service center, so the directo, and then service center, no, service the distributor, and then siyempre yung distributor, siyempre makipag rin sa management, di ba? Kailangan updated ka sa lahat ng nangyayari sa loob ng company, no? Kaya yun triangle yan eh. Management, service center, and the distributors o kaya leaders, okay? Now, DXN culture always starts small. Kailangan have the guts to dream big. Ikaw yung tipo talagang, sabi nga fighter, no? Para sa pangarap. Yung bang tipong laban lang, laban. And work extremely hard to achieve the dreams. Yung bang tipong kahit pabale-balein ko, kahit pagulong-gulong, nasa makuha lang ang pangarap, okay yun. And then ang pinakamatindi yun, yung power of submission. The power of submission. Now, kung mapapansin, yung submission, you have to submit yourself, no, to the company, to the product, and then siyempre, sa dreams mo. Kaya nga power of submission, ikaw yung tipong talagang ibinibigay mo yung lahat. And then eto siyempre, yung isa sa mga natin, yung never buy up the position. Totoo yun, partners. Never buy up the position. Kasi baka mamaya, pag binili mo yung position, ang problema dyan, baka wala kang system, wala kang plano. Kasi gusto mo lang mag-star agent. Kasi gusto mo lang mag-ruby. Kasi gusto mo lang mag-diamond. Kaya gagawin mo, bibilin mo yung position. But the problem is, yung system. Then pagka nakuha mo na yung product, siyempre, nakuha mo, maraming product yan. But the problem is, how to dispose the products? Paano mo i-distribute? Anong gagawin mo? May sistema ka ba? May plano ka ba? So, ibig sabihin, dapat planado lahat ang gagawin mo. Okay? Then, to become a millionaire, just game up statistic. Totoo yan, mga partners. Ang DXN o ang network marketing, simply to become a millionaire, game up statistic yan. Simple lang. Tignan nyo, sample natin. 1 plus 1 equals 2. Tignan nyo ha. 1 times 1 equals 1. Bakit ganun? Magkaiba, parehong 1, pero magkaiba. Mas malaki pa rin yung 1 plus 1. But tignan nyo ha. 2 plus 2 equals 4. 2 times 2 equals 4. So, ibig sabihin, pareho na. Diba? Now, ito kung makikita nyo, bakit game of statistic? Bakit leverage? Bakit multiplication ang ginagamit? 3 plus 3 equals 6. But, yung 3 times 3, ilan? 9. Tignan ninyo. Nakita nyo yung scenario, yung pagkakaiba sa plus sa multiplication. Kung plus ka lang ng plus, multiplication to, ano yung mabilis magiging milyonaryo? Yung gumagamit ng tamang sistema. Now, tignan nyo. 4 plus 4 equals 8. 4 times 4, di ba 16? So, naiwan na. So, yun yung sinasabing game of statistic. Kailangan, you have to multiply, no, invite lang. Then, paramihin mo lang talaga. Use the system of multiplication. Now, ang pinakaisang bagay na dapat kultura mo, practice the zero gearing. Ano yun? Don't spend more than what you earn. Baka naman kasi, kaya nahihirapan ka. Yung gastos mo, mas malaki pa dun sa chinecheque mo. No? Dapat,
Kung ano yun, roll lang. I-roll mo lang. Halimbawa, nagka-cheque ka. Huwag ka munang bumili ng gusto mo. Ang gawin mo, ibili mo muna ng produkto yung cheque mo, o yung income mo, o yung bonus mo, ibili mo muna ng produkto, i-roll mo lang hanggang sa makuha mo. Naka-maintain ka na, naka-3,000 ka na, naka-5,000 ka na. So okay na yung goal, pasok na sa goal. O tsaka ka bumili. So dapat gano'n, niro-roll mo kung magkano yung kinikita mo. Hindi yung gastos ng gastos, baka sobra-sobra naman. Ano? Then, don't allow people to owe you. Ito yung pinakamagandang kultura ng DXN. No? Huwag ka daw mangutang. So yun yung mahirap, yung inuutang, yung nangungutang, no? And then sabi nga, don't allow people to owe you, don't owe people. Di ba? Huwag ka rin magpautang. Huwag ka magpautang, huwag ka mangutang. And then, don't allow negative stocks. Yung sinasabi natin kanina. Kung bakit sabi sa DXN culture, don't never buy up the position, simply because mahirap yung negative stocks, yung ang dami-dami mong produkto. Most of distributor, no, hyper, nag-i-imbes ng pagkarami-raming produkto sa sobrang hype niya. Then later on, bagsak, discouragement. So, don't allow negative stocks. Kasi baka yun ang pagsimulan, no? Hindi ka pa nag-uumpisa, umaayaw ka na, no? Now, ito yung maganda, solid profile, high income. Ano ibig sabihin ng solid profile, high income? Ang ganda Ang DXN, hindi siya yung tipong mahilig sa pabonggahan. Yun nga, no extravagance. Hindi rin masyadong, sabi nga nag-waste ng money. Waste no money. Waste no time, ensure highest, and take home bonus. Kasi mas sinisecure ng DXN yung bonus. Kaya wala tayo sa commercial Hindi natin kailangan yung mga artista dito. No? Para lang gamitin natin, babayaran may artista. I-endorse yung produkto, pero iba naman ang ginagamit. Tama? Samantalang tayo, no? Ikaw ang gumamit ng produkto, ikaw mag-endorse ng produkto, kaya ikaw ang kikita rito sa DXN. Ginagamit mo lang, ini-endorse mo lang, no? Kumikita ka, ang malupit dito, ikaw yung artista. Ay, di ba? Naging model pa tayo, di ba? Yung bang tipong hawakan mo lang yung produkto, magpa-picture ka, ilagay mo sa tarpaulin, automatic, no? Artista na datingan, model na, di ba? Okay. Now, be the best with positive thinking. Yun. Strive to be a market index. Guys, ito yung pinaka-importante. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Yun dapat may market index ka. Yun yung sinasabi ko kanina. Na kung mag-i-invest ka ng produkto, be assured may market index ka. No? And then, syempre, strive to be the market leader. Natatandaan ko nga yung sabi ng ating founder, no, ng ating datok, Dr. Lim Shojin. Sabi niya, don't let the market lead you. Don't let the market lead you. We are leaders. We lead, no, the market. No, we lead the market. Kaya hindi tayo papayag na magne-negative tayo regarding sa mga nagkukwento diyan, nakakita ka diyan na nagbebenta ng mababang presyo, nawawalan ka na kagad ng tag dito, desire. So dapat hindi 'yon. You lead the market. Don't let the market lead us, no? Then strive to be the number one. Dapat ganoon ang attitude natin. Always be the number one. Di ba? Kumbaga sa grupo, kailangan, pag nakita mo, may isang grupo doon, nag-3,000, dapat ikaw 5,000. Be the number one. Kung may nagpa-5,000, dapat ikaw 10,000. Kung may nag-10,000, dapat ikaw 20,000 personal. Grabe, no? So, ganun lang, no? And then, syempre, hindi ka dapat mapapayag na naiiwan ka, nauhuli ka. No? Halimbawa, kailangan yung goal mo, every month, dapat may 5 newly members ako. And then, how many sabi nga yung home party. Sabagay sa ngayon, medyo dahil sa pandemic natin, medyo nabawasan yung mga house party natin, yung mga home party natin. But sabi nga, hindi naman dahilan ang pandemic para hindi ka mag-number one. Dapat nasa isip na natin yun. Magna-number one ako. Huwag mong tingnan yung nasa ilalim. Huwag mong tingnan yung nasa itaas. Ang tingnan mo,
paano mo kukunin yung target mo. Then, DXN culture knows no limit. Wala naman siyang limit eh. Para limitahan mo yung sarili mo. Di ba? Tingnan nyo ha. DXN treats problem as a challenge. Di ba? Yung iba, konting problema lang. Upline. Problems. Grabe. No? Pag tinext mo, nawala na lang. Tinext mo, upline, may problema ka ako eh. Dapat hindi ganon, guys. Mga partners. Dapat treat your problem as a challenge. Kaya minsan, pag may nag-text sa'yo, upline, grabe, may challenge ako ngayon. Excited pa. Di ba? Bakit? Bakit ganun siya ka-excited? Simply because the challenge is your best self. O, di ba? Yun yung magpupush sa'yo eh. Every time na challenge mo yung sarili mo, yun yung nagpupush sa'yo, yun yung nag-drive sa'yo. Dapat challenge lang eh. May challenging. Ang sarap kaya. Pag challenge mo yung sarili mo, nararamdaman nyo naman yun kahit saan bagay, di ba? Pag may challenge na parang sabi nga yung pressure. Kasi ang totoo niyan, dapat mas nakakaramdam tayo ng pressure kaysa sa pleasure. Most of the distributor, they want pleasure. Pero ayaw nila ng pressure. Pagka nakaramdam ng pressure, nape-pressure sila, bumibigay na. Sabi nga, imposible naman ang taong hindi magtagumpay. No? Magtatagumpay at magtatagumpay ka. Bakit may mga taong hindi nagtatagumpay sa ganitong negosyo, sa DXN? Kasi bakit? Mas madalas silang bumibigay kung bakit hindi sila nagtatagumpay. Mas madami yung tinitingnan nilang negative kesa sa positive. Imagine ang dami-dami mong titignan. Ang dami-dami mong iisipin. Bakit negative pa? Hindi ba pwedeng puro positive na lang? Diba? DXN treat challenge as opportunities. Hindi ba pwedeng opportunities na lang? Hindi ba pwedeng positive na lang? Sabi nga magpo-focus ka rin lang sa negative pa. Ba't hindi tayo mag-focus? Dapat focus tayo sa positive. Di ba? Kung gusto mong mapuno ng positibo ang buhay mo, ang buhay natin, no? Mapuno ng positibo ang tingnan natin. Huwag yung negatibo. And then, kung meron man dumating negatibo, dapat treat as a challenge. Hindi problem. Then, accept high challenge and expect high return. Yun. The more you challenge yourself, the more you treat problem as a challenge, mas lalong napipressure ka. Ang ganda niyan, tingnan mo after pressure, my pleasure. Tama? After pressure, andun yung pleasure. Kaya huwag kang magtaka, year-end, bakit may nagtatravel sa DXN? Libre. Bakit may taon-taon nagtatravel? Why? Kasi yung travel points, ginagawa nilang challenge. Hindi nila iniisip ang problem yan. Paano kukunin yan? No. Dapat always treat as a challenge para makuha mo yung mga incentive, yung 12,500, yung 100,000. Dapat tinatarget yun The 12,500, the 100,000. No. Challenge nyo sarili nyo. Kaya nyo yan. No? Kayang-kaya yan. Sabi nga, expect high return. For every problem sa challenge mo sa sarili mo. Ano? Expect high return. Now, ito yung isang maganda. Ito yung magandang kwento. Alam mo, nung ikinuwento sa akin to, na challenge talaga ako. Totoo naman Di ba ang puno ng mangga, bago yan mamunga, namumulaklak yan. Di ba? Namumulaklak yan. Makikita mo yung mangga, punong-puno ng bulaklak yan. Talagang hitik na hitik. Pero, gaano man karami ang bulaklak niyan, may malalaglag at malalaglag. Tama? May mabubulok, may magiging basura. Diba? Lalo na, di ba? Sabi niya, bakit ba umuulan? Ako, one time, tinanong ko ng upline ko dyan, Manny, bakit umuulan? Isip ako. Then, hanggang sa naalala ko, sabi niya, alam mo ba, Manny, kung bakit umuulan? Para daw mapagpag ang mga puno. Yung dumi. Para malinis ang mundo.
Inisip ko nga, kasi after ng umulan, nakita mo talaga ang dami nalaglag na bulaklak ng mangga. Makita mo talaga halos talagang bilang mo, sinamahan pa ng kulog at kidlat. Bagyo talaga, pinagpag talaga, pati uod laglag. Pati uod laglag eh. Lahat ng dumi nung puno laglag eh. Na ito maganda. Ito maganda. Dahil nalinis yung puno ng mangga, nalinis yung uod, nawala yung uod, lahat ng dumi na kumakain na insekto kumakain doon sa bunga ng mangga o bulaklak ng mangga, nalaglag, nalinis. Now, ito maganda. Yung natirang bulaklak dun sa puno, yun yung magiging bunga. Sa madaling sabi, gaanong pagsubok man dumating sa network mo, yanigin man ng bagyo ang network mo, may matitira at matitira. Ito good news. Yung matitira, yan yung magiging star diamond mo. At yan ang magiging talagang true leaders na siyang makakasama mo habang buhay sa pagninegosyo mo sa DXN. Tama, mga partners? Now, system is built for success. The system for success is based on 2 key factors. Ano yun? Number 1, education. Why? Sabi niyo, learn up the training modules of DXN. Totoo yun. Kaya ako, may mga naka-install talaga ako. No? May naka-install ako sa laptop ko na 6 basic module na kung saan. Ito talaga yung nire-review ko. Alam niyo, sa tao lang, ako talaga na-hype ako sa DXN dahil lang sa pagre-review ko ng 6 module na yan. Imagine, ganda nun eh. Parang BOM, product knowledge, ganontherapy, NDT, understanding marketing plan, dire-diretso yan. No? Yung module na yan, dyan pa lang eh. Kung talagang nire-review mo, pinag-aaralan mo, tapos after mong matutunan, ituro mo sa mga downline mo. Educate mo. Hindi naman natin kailangan maghintay. Kasi sasabi nila, wala kasi nagtuturo sa akin. No. Sabi nga, learning start from you. Kung gusto mong maging successful in this business, sa DXN, knowledge starts from you. Kumbinsihin mo muna sarili mo matuto. Hindi ka pwedeng makadevelop ng leader kung ikaw mismo hindi mo dinidevelop ang sarili mo as a leader. And then, yung number 2, habit. Gawin mo ng habit ang pag-attend ng 6 basic module o ang pag-aaral o ang pagtuturo ng 6 basic module ng DXN. Yung kultura ng DXN. Kaya mo habit. No? Kaya mapapansin mo, yung iba yung gagaling. Eh. Di ba? Ang gagaling mag-invite. Naglalakihan yung mga cheque. At kahit anong negative ang dumating sa kanila, never mong matitinag yan. Bakit? Sa bawat bagyo na dumadan, lalo silang tumitibay. Di ba? Kaya mapapansin mo, bakit may yung pulo ng mangga? Ang daming bagyong pinagdadaanan pero hindi basta-basta bumabagsak. Kasi bakit? Maraming ugat. Punong-puno. Punong-puno ka ng knowledge. Di ba? Then, sabi nga, DXN is the gold mine. Now, yan. The 4 pillars of DXN. No, may 4 pillars of DXN. Una, company stability. Hindi guys, ito talaga. Para tumaas ang belief mo, alamin mo, no? Aralin mo yung history ng company. Yung history, no? Paano nagsimula? Talagang marami naman tayo diyan sa DXN na YouTube, tsaka sa DXN Philippines, may mga ano tayo ron, may mga videos tayo doon. Na pwede mo yung mga certificate, yung mga award, no, ng DXN. No, yung stability. Kasi imagine pag ang isang kumpanya may sariling produkto, may sariling plantation, stable ba yan? Yes. Ang distribution atin pa. Very stable. Now, then siyempre, yung product superiority, generous marketing plan, and global network. Guys, yung product natin, hindi na natin pag-uusapan yan. Sa ganontherapy pa lang, pag-attend mo talagang grabe. Hyper na hyper. Sabi nga, yung belief mo sa produkto, pag mataas ang belief mo sa produkto, hahatakin yung income mo, pataas eh. Pataasin mo yung belief mo sa produkto. Ikaw mismo maging user. Aralin mo mabuti. Magugulat ka, hinahatak yung belief mo.
And then habang hinahatak yung bilib mo, yung income mo sabay na hinahatak, magugulat ka, uy, 100,000 na pala ako. Yung generous marketing plans, very, very good. Alam mo, sa totoo lang, kahit anong marketing plan, ibangga sa marketing plan ng DXN, lahat wasak. Napakaganda ng marketing plan ng DXN. Kaya aralin mo yung understanding marketing plan para tumibay ka. Kasi mula sa porsyento, percentage, papunta sa income, hanggang sa mga incentive, pag talagang napag-aralan mo yan at natutunan mo yan, maniwala ka, balik-balik ka rin man ng kausap mo, yung pinag-uusapan nyo. Stick ka dun sa marketing plan. Makukuha mo yung goal mo. At ang maganda, yung global network mo. Grabe, di ba? Lalo na ngayon, pwede na sa online. Di ba? Pag online ka, 198 countries, no? Then, ito, do the DXN business all the time. Yung iba kasi, mga partners, ito sabi nila, I do DXN part-time. Pero hindi nila naintindihan what is part-time. Kasi kung hahatiin natin yan, part-time, part, bahagi, time, oras. Pag pinagsama mo, bahagi ng oras mo. And how many hours na meron ka sa isang araw? 24. Kung nagtatrabaho ka ng 8 hours, ilan natitira? 16. So kung natutulog ka ng 8 hours o 6 hours, may 10 hours ka pa. Yun. Ilang oras ang ibibigay mo sa DXN? O, see? So, ibig sabihin, kung sa 10 hours, ibigay mo yung 6 na oras, ibigay mo 4 na oras, hindi nagagawa mo all the time. Sabi niya nga, don't do it part-time, don't do it full-time, do it all the time. Ang ganda portable yung business mo. Kahit saan, magagawa mo Diba? Mag-charge ka lang. May nakausap ka, may nakilala ka. Namasyal ka lang, nasa lubong mo, magagawa mo business mo. Ganda-ganda. Diba? Now, eto, do 30 years job in 3 years time. Sabi nung, meron ako nakausap, sabi niya, ang hirap ng DXN. Alam mo, sabi ko lang sa kanya, alam mo, partner, kung bakit nararamdaman mo yung hirap sa pag-DXN mo? Imagine, tignan mo yung 30 years na pagtatrabaho mo para makuha mo pangarap mo, sa DXN, 3 years mo lang kukunin yan. Di ba? Kaya nakakaramdam ka ng pressure. Imagine 30 years, yung plan mo, yung goal plan mo sa pagtatrabaho mo, yung bahay, yung kotse, yung income, yung ipon, yung savings mo, yung travel mo. 30 years worth sa pagtatrabaho. But look, in DXN, 3 years lang yan. Pinaiiksi yan. Pinaiiksi. Kaya talagang nakakaramdam ka ng pressure. Kaya hindi pwedeng patay-patay. Kailangan talagang bira. Aral. Then, kung ano yung inaral mo, yun ang gagawin mo. Then, tignan mo after 3 years, ito maganda yung mga nagtatrabaho, 30 years ang goal nila. Ikaw, 3 years. Ang good news dyan, 3 years, nakuha mo pangarap mo. Nagkakotse ka, nagkabahay ka, umingkam ka, 100,000 naman. Ilan yung natipid mo? 27 years. Ang good news, pension young, pension wealthy, pension healthy. Grabe, no? Kaya talagang hindi may iwasang ma-pressure. Kasi sa dulo nun, andun yung pleasure. Okay? Yon. So, para hindi ka mainip, isipin mo lang, be a marathon runner. Ang isang marathon runner, throughout the run, sa competition, habang tumatakbo siya, naiinip ba siya? Di ba hindi? Hindi siya naiinip. Bakit? No, bakit? Kasi wala pa siya sa finish line. Hanggat hindi siya dumarating sa finish line, hindi siya titigil tumakbo. Kaya gagawin mo, imagine yourself like a marathon runner. Isipin mo lang, isa kang marathon runner na ini-enjoy mo yung pagtakbo. Di ba? Yung iba dyan, makikita mo naka-music. Ini-enjoy niya lang.
Kaya yung pain, yung hirap, hindi mo nararamdaman. Kasi bakit ini-enjoy mo eh? Enjoy and love what you are doing. Enjoyin mo, mahalin mo kung anong ginagawa mo sa loob ng DXN. Then, enjoy all the scenes throughout the run. Don't let the distance nor the distance destination bother you. May nakakita ka bang isang marathon runner na habang tumatawag, tinitignan niya yung kalaban niya? Oh, malapit na. Di ba wala? Hindi sila lumilingon. Diretso lang. Bakit? Nakapokus saan? Finish line. Di ba? Habang nakikita niya, malapit na siya, bumibilis na siya. Di ba? Ini-enjoy niya lang unti-unti. Sabi, inaaral niya, slowly, but surely, and then, nung maramdaman, eto na, tsaka niya pinaspasan. Then, ano dulo nun? Finish line. Ba't mga partners, mabagal ka man, o mabilis ka man, basta dire-diretso lang ang takbo mo. Sa mahuli ka man, mauna ka man, ang bagsak mo, finish line pa rin. Sa madaling sabi, bilisan mo, bagalan mo, diamond pa rin, star diamond pa rin ang bagsak mo. Magkaiba nga lang na resulta. Siyempre, yung mabilis, mas malaki resulta nun. Saan ka doon, partner? Di ba? Pero ang good news doon, diamond pa rin. Di ba? Without realizing it, eventually you reach the destination. Success is not destination, but a journey. Galing, no? Then, if you believe you can tama. Kung naniniwala ka na magka-crown diamond ka, crown ambassador ka, mag-star diamond ka, magagawa mo yun. Never stay in your comfort zone. Labas. Kung minsan kasi, akala natin, ang comfort zone natin, yung kaibigan natin, yung kamag-anak natin, yung kakilala natin, yung ating magulang, kapatid natin. Pero ang totoo nun, ikaw pala ang comfort zone, sarili mo, comfort zone. Kasi bakit? Mabilis ka kasi bumibigay. Konting negative lang, bumibigay ka. Learn to give up the good for the best. Correct. Ba't hindi mo ibigay yung pinaka-the best? Ibig sabihin, parang kami nun, nung makita ko na talagang, sabi ko, yayaman ako dito. Ang totoo lang, maganda trabaho namin. Kasi regular ako dun. May mga incentive kami ron. But, sabi nga ng DXN culture, learn to give up, sabi niya, the good for the best. So, ginawa ko yung trabaho ko, ginawa ko DXN, ayun, ano nangyari? Ayun, may kotse ako, may bahay ako. May income ako. Kahit ang pandemic, 4 na buwan, 5 buwan, kahit hanggang katapusan na ang pandemic, no? Still, may income ako. Yun yung kagandahan, no? Never set artificial boundaries. Andito lang yun eh. Yung mga artificial boundaries, ikaw lang yun eh. Imagine, ito sasabihin ko nga eh. Pwede ka naman mag-isip ng positibo, bakit negatibo iniisip mo? Kaya ka nagkakaroon ng boundaries. Oh. Pwede namang magagandang bagay. Bakit pangit na bagay yung tinitingnan mo? Parang walang iniiwan yan eh. Di ba? Ang daming tao ka nakakasalubong. May maganda, may pangit. Pero bakit pangit ang nakikita mo? Pwede namang batiin mo rin yung magaganda, di ba? Pwede namang magaganda, bakit pangit ang nakikita mo? Di ba? Never spend too much time in what you can excel. Never stop learning. So, ibig sabihin, huwag mong sayangin yung mga oras mo sa mga bagay na hindi ka naman naangat o hindi ka magiging successful. Never stop learning. May bayad man ito o wala. Sabi nga sa Biblia, di ba? Hanapin mo yung karunungan, kaya naman ito kamahal. Hindi pinag-uusapan kung magkano o ano yung babayaran mo. Ang pinag-uusapan, ano yung makukuha mo at ano yung magiging resulta mo dun sa gagawin mo. Then,
Invest time, money, and education. Okay. Then, change your bad habit. Ayun. Guys, baka mamaya, akala mo okay na yung ginagawa mo. Baka mamaya, kaya ka pala mabagal kung bakit hindi mo makuha yung goal mo, may mga bad habits ka ba? Ano yun? Yung gising ng tanghali. Imagine, pwede ka namang gumising ng alas 7, alas 8. Dahil gigising ka ng alas 11, alas 12, alauna. Diba? Yung mga manyana habit, yung bahala na. Diba? Tatanungin ka, kailan ka magda-diamond? Basta. Diba, imagine? Basta. Magda-diamond ako. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung basta. Kailangan set goal, set date. Kailangan meron yun. Diba? Yung no money and no time syndromes, hindi. Kasi tingnan nyo guys, hindi naman problema pera. Imagine, tignan mo. Nagtataka lang ako sa mga ibang distributor. Yung bang sabi nga mas madali sa kanila kasi ang magdahilan kaysa gumawa ng paraan. Dapat hindi ganoon ang thinking mo. Pag may training si upline, may training sa head office, katulad ito, 3 hours, meron tayong every 3 p.m. na live streaming. Dapat gawin mo ng habit ang pananood nito. Gawin mo ng habit, learning to It is free. All you have to do is, siyempre, internet lang, data lang. Yun lang naman Diba? Hindi pa ba, malaking kawalan pa ba sa'yo? Diba? Marami ka namang matututunan. Then, you must always believe that you can be successful. Tignan mo, pwede ka naman mag-isip na successful ka. Ba't ang iisipin mo, hindi ka successful? Pwede mo namang isiping mayaman ka, ba't iisipin mo, mahirap ka? Pwede mo namang isiping maganda ka, guwapo ka. Bakit ang iniisip mo, pangit ka? Di ba? Yung mga downline ko, yung mga diamonds ko, ang popogi niyan. Di ba? Siyempre, lalo na yung mga idol natin, di ba? Mga idol natin, yung mga crown diamond, yung mga idol natin crown ambassador diyan, di ba? Ang popogi niya. Grabe, lalo na income niya, poging-pogi, di ba? Then, sabi nga, to be successful, you need to get out of your comfort zone. Don't stay where you are. Move beyond your fear to achieve your dream. Move, 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 move. Fly, 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 fly. Labas. Don't stay. Don't stay. Kung sa loob ng bahay mo ang problema, labas. Labas. Kung saan yung negative, huwag ka sumiksik dyan. Doon ka sumiksik sa mga positibo. Kung saan may positive mong katutulong sa negosyo mo, doon ka pumunta. Then, birds of the same feather flocks together. Tama, di ba? Imagine, alam mo nang puro negative din. Diyan ka pa sumisiksik. Bakit? Siyempre, kung ano yung mga tao dyan, yung ka na din. Kaya minsan, pag umatid ka masaya, sabi ng mga speaker Di ba? Yung downline mo, 6. Pumunta sa mga downline mo, negative yung 6. Paglabas ng mga downline mo, labas ng downline mo, 7 na yung negative. Kasi bakit? Negative ka na rin. 7 na kayo. Guys, hanapin mo yung mga taong katulad ng mission mo. Pareho ng takbo ng isip mo. Yun yung maging kasama mo. Surround yourself with the same mission. Surround yourself with the same mission. This is because a bird can be comfortable only in a flock of its kind. Nakakita ka ba ng kalapate magkasama ng buitre? Nakakita ka ba kalapate tsaka agila? Nakakita ka ba maya tsaka kalapate? Di ba? Kaya tignan mo yung maya, kasama niya maya, pare-pareho sila ugali kasi maya. Yung kalapate, ganun din. Yung agila, ganun din. Same ambition nila. Isang mission nila. Isang target nila. Di ba? Sabi nga this is all true in a human being also. Sabi, a person is certainly turned out to be a
failure himself. Kasi kung kani-kanino sumasama. Imagine guys, tignan mo ha. Kung nahihirapan ka, naging negative ka, hanapin mo yung apply mong positive. Pa-coach ka, pa-mentor ka. No? Pa-coach ka, pa-mentor ka. Wala namang ibang pwedeng unang-unang lapitan kundi upline. Kasi yan yung nag-invite sa'yo. Yan yung nagturo sa'yo. Di ba? Huwag yung kani-kanino ka pupunta. O nagsasarili ka, iba. Tinitext mo, wala na, nagtago na. Di ba? To erase all the negative sa mind mo, hanapin mo yung upline mo na makatutulong sa iyo. No, hanapin mo yung upline mo na magbibigay ng power sa iyo, ng knowledge para magawa mo ng tama ang pagninegosyo mo. To guide you in the right way, to guide you. Then, never set artificial boundary for yourself, thinking that you can never be successful because you are too old. Isipin mo, no? Sabihin natin, medyo ang edad mo, nagkakaedad ka na. Sa gantong negosyo, pag ang tao gusto umaman, walang matanda, walang bata. You are too young, you are uneducated, masyado mong pinabababa yung sarili mo. Di ba? Hindi naman pinag-uusapan dito kung may pinag-aralan ka o wala. Ang pinag-uusapan dito, are you willing? Kung hindi ka nag-aaral, no? Maya, ito sample ko na lang sa inyo. Di ba? Mr. Boy Baay. Nakagraduate ba yan? Di ba hindi naman? But, he became millionaire in DXN. Naging milyonaryo si Mr. Boy Baay. Bakit? Kasi willing siya. Hindi niya inisip yung edad niya, kung bata ako. Pero makita mo, halos mga downline ni Mr. Boy Baay, puro ang babata. Di ba? Ang babata, ang gagwapo pa. Di ba? Grabe, no? You are too poor. Mahirap lang kasi ako. Guys, sample ko sa iyo. Yung isa sa mga crown na diamond natin, Miss Elvira Arquines. Single mother. Nag-DXN, walang-wala. Iniiwan yung pamilya. Di ba? Iniiwan yung mga anak. Ginagawa ang DXN. Ngayon, milyonarya. Di ba? You can be trainer. Oh, hindi ako speaker. Hindi naman ako trainer. Guys, dito sa DXN, matututo ka. Kailangan lang positibo ka. And then, siyempre, yung willingness. Yung decision. Eh. Di ba? Sabi nga, yung 4 pillars of success, di ba? Ano yun? Sabi, decide. Ano pa? Action. Then, sabi nga, analyze and adjustment. Yun, yung 4 pillars na yun. Hindi pinag-uusapan dito. Pero tignan mo, Mr. Boy Baay, hindi graduate, pero speaker. Imagine na umiikot pa sa buong Pilipinas para lang mag-speaker. Pero hindi nag-aral yan. Diba? Then, you can be a good, hindi naman ako magaling na leader. Eh. Guys, sa totoo lang, wala namang ipinanganak na leader na 90%, 100% leader. Sige, assuming natin. Nung panganak tayo, may 5% leadership tayo. But the 95%, ang gagawa nun, ikaw. Yung 5%, yun eh, sabi natin inborn yun. But the 95%, ikaw eh. Di ba? Sabihin na natin sa 95 eh. 5% doon, upline. Pero yung 90%, ikaw pa rin yun. Ikaw pa rin yun. Di ba? You are not professional. Ulitin ko, hindi pinag-uusapan dito yung professional. Hindi naman ako networker. Bakit pagka ba networker? Pagka ba hindi networker, wala lang karapatang yumaman. Lahat ng bagay napapag-aralan pag ginusto mo. Di ba? Then, you can give up your ego. Yun, hindi mo kasi ego.
Marami niyan, marami niyan. No? And then, uy, you have a job. May trabaho kasi ako. Yeah. May trabaho kasi ako. Ano pa yan? You can learn. You can duplicate. Etc. Ito, balik tayo sa trabaho. May trabaho kasi ako. Kasi ito meron kasi akong sa internet. Ito yung problema. Nung magkaroon ng pandemic, imagine 4 months na tayong nasa ilalim ng pandemic. Tignan niyo yung nangyari, yung mga may trabaho nun, nataranta sila. Siyempre, stop working, stop earning. Andun yung nagkakagulo sila, paano na pamilya ko, magugutom na pamilya ko. Dapat nga, ngayong may trabaho ka, mas lalo mong pagbutihan ng pagdi-DX. Dapat nga mag-DXN ka. Kasi pag dumarating yung ganitong pagkakataon, dumarating yung ganitong senaryo, hindi ka kakabahan. No, hindi ka kakabahan. Bakit? Kasi may DXN ka na nagbibigay ng income sa'yo. Parang kami. Yung mga nagtatrabaho natataranta sila. But, tignan mo, sabi okay lang. Ito pa, good news. Ang product natin, immune system booster. Di ba? Tuma-timing, umaayon. Di ba? Katulad ng sabi nga, di ba? Global market na whether you like it or not talagang tatangkilikin na ng tao. Di ba? Then, ano pa? Yun, invest time and effort in education. DXN real life, never stop learning, change your bad habit. Then, do what you can, do the best. Do what you can, do the best. So, ibigay mo lang yung sabi nga, ako naniniwala ako doon sa mga ibang business partners natin, no? Doon sa mga partners sa ibang distributors natin. Kung hindi pa nila nakukuha yung talagang goal income nila, kasi ang ginagamit pa lang nila kaliwa, hindi pa sila gumagamit ng kanan. Tama. Naalala ko tuloy yung kwento ni Captain Oslerson Tomas yung tungkol sa mag-ama. Di ba? Hirap na yung bata, tinutulak yung pushcart. Ang daming laman. May tao nakakita, sabi niya, ikaw naman, pinahihirapan mo yung anak mo. Ang sagot lang nung ama, ay, hindi pa nahihirapan yan. Bakit? Kasi hindi pa humihingi ng tulong. Diba? Ibig sabihin, talagang binibigin the best. Pinakikita niya sa tatay niya na kaya niya. Okay? DXN will take care